madilim, mapanglaw, tahimik at mapanganib. Ito ang mga katangian ng isang gubat na mapanglaw at dito rin magsimula ang kwento na matamis na pag-iibigan nila Florante at Laura. Sa gitna ng gubat, may isang lalaking nakatali sa puno na ang nino'y binubugbog ng paulit-ulit at hinahabol ang kanyang hininga. Ang pangalan niya ay Florante. Habang nakatali sa puno, sinasabi niya ang kanyang mga nakaraan at isa na rito ang Albania. Isang kaharian kung siya'y isinilang na ngayon nanganganib. O aking Diyos Ama, nasan ang iyong awa? Ako'y nananagho'y nakikiusap, humihingi ng tulong niyo. Patawarin mo akong lahat na hindi ko nagawang ipagtanggol ang ating kaharian laban sa taksil at walang awang si Adolfo. Tila yata wala na nagmamahal sa akin. Napakapait ng aking buhay. Inagaw niya ang korona ni Haring Eliseo upang magawa niya ang kanyang nais. Pati si Don Eliseo na aking ama ay kanyang dinamay. Sandaling nanahimik si Florante dahil sa sama ng loob. Matapos manahimik, ay muli siyang tumawag sa Panginoon. O aking Diyos Ama, tila yata di mo dinidinig ang aking mga panalangin sa iyo. Hindi ko tuloy na alis sa aking isipan na ayaw niyo akong tulungan. Paalam na Albania, aking sinilangan. Patawarin mo lang ako dahil hindi kita na ipagtanggol. Paalam na bayan ko, paalam rin sa iyo, Adolfong malupit, Laurang taksil. Taksil! Habang nagdudulot si Florante sa gubat, isang gererong murong nangangalang Aladin ang dumating sa gubat na pagod at naghahanap ng mapagsimulan. Oh, Flerida. O, tadhana kay lupit mo. Kinuha mo ang minamahal ko. Habang si Aladin ay umiiyak at nagdudusa, ay marinig siyang isang tinig sa kagubatan at pagkatapos ay may nakita siyang lalaki. Oh, ano yung tinig na aking naririnig? Tinig ng isang naghihinagpis na tao. Sino kaya siya? Talagang ako'y minamalas. Ako'y pinapahiran sa kamay ng taksil na si Adolfo. Si Adolfo malupit at higit pa sa halimaw kong manakit. Kaawa-awang tao, ang lahat ng panito ay natapos nang siya'y pinahirapan at pinagtaksilan. Pagkatapos na marinig ni Aladin si Florante ay nagmuni siya na isang malaking problema. Tadhana ay masakit. Problema ko ay napakahirap lutasin dahil sa aking sintang inagaw. Nagmamadali na si Aladin na mapansing humina ang boses na kanyang narinig. Kailangan ko ng magmadali kundi hindi ko na mauubutan ang taong iyon. Habang tumatakbo ay hinahawi niya ang mga sagabal sa pamamagitan ng kanyang kapalis. Na makita niya ang nakagapos ay napansin niyang may nakapalibot ditong isang leon. Siya ay naganda at nilusob ang leon. Pagkatapos ay mapatay ang isang leon ay pinakawalan niya si Florante. Ang taong ito. Pagkalipas ng ilang oras ay namulat si Florante at Laura, nasaan ka? Tulungan mo akong makaalis dito. hindi na sumagot si Aladin at baka sa kawalang pag-asa ay matuluyan na si Florante. Sino ka at bakit ako narito? Magpahinga ka na lang, ako ang nagligtas sa iyo. Hindi mo ba napapansin na tayo ay magkaaway? Marahil, pero ikay nangangailangan ng tulong. Siguro nga ay patay na ako kung hindi ka dumating. Ngunit ang pagkamatay ang siyang tunay kong kaligayahan. Hangal! Hindi mo ba alam na dinadagan mo lang ang iyong pasakit? Hindi napansin ang dalawa, ngunit isinama ni Aladin si Florante sa kanyang pagpapahingaan at doon sila napalipas ng gabi. Pagdating ng umaga ay napansin ni Aladin na malakas si Florante kaya ito'y kanyang niyakap. Maraming salamat sa lahat ng tulong mo, kaibigan. Inaliw ni Aladin si Florante, ngunit napansin nito malungkot pa rin siya. Floresta Minalito. Minalito. Ano ba ang iyong problema? Maaari ko bang malaman?
Sisimulan ko ang aking kwento simula na ako ay ipinanganak. Ang dalawa ay naupo upang magkwentuhan. Pinanganak ako sa bayan ng Albania kung saan si Doki Briseo ang aking ama ay ninirahan. Ang ina ko na si Prinsesa Floresca ay nakatira sa Crotona. Ako ay pinangalanan nilang Florante. Noong sanggol pala. Balikat yung mga sanggol pa. Ha? Balikat yung mga sanggol pa. Noong sanggol pa lamang ako ay muntik na akong dagitin ng isang buwetre. Isinisalaysay habang inaarte ng batang Florante. Florante! Tulong! Bakit po? Anong problema? Nakita ng pinsan kong si Melipo na ako ay dalagitin ng buwetre. Kaya dali-dali niya itong pinana at napatay at noon namang naglalakad ako ay kinuha ng isang aryon sa aking dibdib ang aking kupidong diamante. Buti na lang at hindi ako napahamak. Nang ako'y naging 9 na taong gulang ay lagi akong nasa burol at dala ang aking pana at busog at ako'y naghahanap ng hayop upang tirahin ng aking pana. Kapag ako'y napagod ay nagpapahinga at naliligo ako sa batis kung saan masasayang nag-aawitan ng mga mayades habang tinutugtog nila ang kanilang lera. Ang kanilang tawanan ay nakapagpapawala ng aking pagod. Pagkalipas ng ilang taon ay pinag-aral ako ng aking ama ngunit ayaw pumayag ng aking ina dahil ako'y lilisan. Bakit kailangan pa niyang umalis? Dahil mas maganda ang pagtuturo roon kung hindi siya mag-aaral ano ang kanyang magiging kinabukasan. Sino ang mag-aaruga sa kanya roon? Aalagaan siya ng aking mga guro at kaibigan doon. Sa mga sinabi ng ama ko ay nakumbinti niya si ina upang ako ay lumisan. Sa pagdating ni Florante sa Atenas, Florante, maligayang pagdating. Ako ang palnga, si Antenor at ako ang magiging guro mo dito sa Atenas. salamat po. O bakit nila kay lungkot mo? Ayaw ko po kasing umalis sa Albania. Hayaan mo, lilipas din yan. Sa isang buwang pagtigil ni Florante sa Atenas ay kapansin-pansin na palagi siyang tulala at di makakain. Niya ang araw habang naglalakad si Florante ay nakasabay niya si Adolfo, ang kanyang kababayan. Napansin niya ang pinong pagkilos nito. Makaraan pa ang 6 na taong pag-aaral. Binabati kita, Florante. May talento ka sa filosofiya, astrolohiya at matematika. Salamat po. Dito nagsimulang magalit si Adolfo dahil nasasapawan na siya ni Florante. Isang hapon, tinipon ni Atenor ang mga estudyante. Magkakaroon ng pagsasadula ng trahedya ng dalawang apo. Si Florante ang mangunguna bilang Polinice at si Adolfo bilang Eteocles. Na magsimula na ang dulaan na lisik ang mata ni Adolfo kay Florante. Ikaw ang umagaw ng kapulian ko. Dapat kang mamatay. Adolfo, itigil mo na ang iyong kahibangan. Natapos ang pagdiriwang at di na nakita si Adolfo. Pakalipas ng isang taon, isang sulat ang dumating para kay Florante. Sulat for you? Hindi! Mahal na ina, bakit mo akong iniwan? Di man lang tayo nagkita sa matagal na panahon. Hindi! Hindi ka maaaring mamatay. 2 buwan pa si Florante sa Atenas bago lumating ang kanyang sundo. Maestro, paalam na po. Florante, tandaan mo palaging mag-iingat kay Adolfo. Salamat po sa lahat. Tatandaan ko po ang iyong bilin. Mag-iingat ka, Florante, habang kailangan mo ang tulong ay nandito lang kami. Minandro, sumama ka kay Florante sa Albania. Salamat po. Paalam na po. Pagdating sa Albania, O aking ama, o bunso, magandang araw po. Humihingi ng tulong ang Crotona sa inyo dahil nanganganib po na masakop ni General Osmali. Asahan ninyo ang tulong namin, Florante.
pupunta tayo kay Haring Linceo. Pagdating sa palasyo, sinalubong sila ni Haring Linceo. Mahal na hari, ang aking anak na si Florante. Ang binata sa aking panaginip. Siya ang papalit sa aking trono. Pansamantala, pamunuan mo ang hukbong patungo sa Kotona. Tulungan mo ang iyong ninuno doon at magkamit ng karangalan. Nabalitaan ko kay Antenor na nagpamalas ka ng iyong kahusayan sa Atenas. Walang pagdududa sa iyong namana ang mga katangian ng iyong ama. Maraming salamat po sa papuri. Ginawa ko lang po ang nararapat. Maaari ko po bang malaman kung ano ang pangalan na magandang binibining ngayon? Siya nga pala ang aking anak na si Laura. Maiwan muna kita at mag-uusap lang kami ng iyong ama. Pumasok si Haring Linceo sa loob ng palasyo at nilapitan naman ni Florante si Laura. Magandang umaga sa iyo, prinsesa. Kanina pa kita napapansin. Magandang umaga, Florante. Salamat sa papuri. Lagi kang ikinikwento sa akin ng aking ama. Sana'y makilala pa kita ng lubusan. Gayon din ako, ngunit ilang araw na lang at aalis ka na rin. Oo nga, halika Laura, pumasok na tayo at magsisimula na ang piging. Pagkatapos ng 3 gabing piging, magandang gabi sa iyo, Florante. Dapat ka na maghanda para sa bukas. Maraming salamat po sa paalala. Magandang gabi rin po. Kinabukasan, handa ka na ba malayong iyong lalakbayin? Handa na po aking ama. Karangalan ko po ang maglingkod sa inyo, Haring Linceo. Mabuti kung ganon. Mag-iingat ka. Salamat po. Mag-iingat ka, Laura. Ipangako mong babalik ka. Pangako, Florante. Paalam. Paalam sa inyong lahat. Mga kawal, tayo ng lahat. Pagdating nila Florante sa Kotona, nakita nila ang hukbo ni General Usmalik. Sugod! Sugod, digmaan. Gusto mo itong digmaan, Red? Natitirang kawal ni Usmalik. Nasa ang kalaban? 1, 2, 3, takbo! Nanalo tayo, mabuhay ang Albania. Mga buhay, mga kawal, babalik tayo sa Albania. Pagkatapos sa pagnalik nila sa Albania, ay may nakasalubong silang mga dibinyaga na mga dalang isang babae. Sino kayo at bakit kayo narito? Kami, mga taga-Albania. Pakawalan ninyo ang babaeng yan. Labanan. Go! Binibini, walang galang na. Pero ngayon lang kita nakita dito. Maaari ko bang malaman ang iyong pangalan? Ako ito, Florante, si Laura. Laura, bakit ka nandito? Gusto ko lang malaman ang iyong kalagayan. Salamat sa pag-aabala. Kumusta ka na? Sana'y naging mabuti ka. Mabuti naman ako, pero Florante, kailangan ko ng tulong mo. May bayang malapit dito na pinagtataguan ng mga murong dumakip sa aking ama. Iligtas mo siya. Paano kung may masamang nangyari sa kanya? Paano kung... Ako na ang bahala. Ililigtas ko ang iyong ama sa abot ng aking makakaya. Pagkalipas ang ilang linggo, nanalo ulit tayo. Ginawa ko lang po ang aking